Po mga kareaksyon, ito ang malaking problema ni Bongbong Marcos. Hindi po siya lulusot kay Senator Marcoleta dahil mga kareaksyon, natatakot po ang administrasyong Bongbong Marcos doon sa tinatawag na commission on appointment sa mga secretary, undersecretary na nilalagay po nila ay acting. Ibig sabihin, acting lang. Ang pagiging acting nila mga kareaksyon nagiging permanent. Kasi pag acting ka, hindi na kailangang dumaan sa commission on appointment. Ngayon, forever silang acting. So hindi na nila kailangan magpadala ng pangalan sa commission on appointment kasi acting lang sila. Yan ngayon, nagreklamo po si Senator Marcoleta. Ito po mga kareaksyon, pakinggan ninyo ha. Sa katarantaduhan nila, sa kanilang pagiging sindikato, hindi na sila nag-appoint. Acting ka, ikaw acting ka, acting ka, acting ka, acting ka. Forever acting. So, hindi nga naman sila obligadong ipadala sa appointment kasi hindi pa sila na-appoint. Acting lang. Matalino din ano? Kinwestiyon sa Senado ang dumaraming acting secretary sa gabinete. Tila nagiging permanente raw sila sa pwesto kahit di pa isinasalang sa Commission on Appointments. Narito ang agenda report ni Hannah T. Naaalarma si Senator Rodante Marcoleta sa dumadaming bilang ng mga acting secretary sa gobyerno. Anya, baka raw in the long run maging overacting secretary ang mga ito. Mr. President, what is at stake is not merely the reputation of individuals, but the integrity of our public institutions. Hindi raw basta-bastang mga ahensya ang may acting secretaries ngayon gaya ng Office of the Executive Secretary, DPWH, Justice Department, DBM at maging ang Presidential Communications Office. Alter ego raw ng Pangulo ang mga pinuno ng mga ahensya pero hindi pa confirmed ang mga appointment nila. Deserve daw ng mga Pilipino ang permanent at accountable leadership at kung may kumpiyansa raw ang Pangulo sa mga opisyal na ito, dapat ay agaran niyang isinumite sa CA ang appointment nila. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng konstitusyon, obligado ang Pangulo na isumite sa Commission on Appointments ang mga pinuno ng executive departments. Anya, hindi naman iligal ang pagkakaroon ng acting secretary pero tila may powers na raw sila ng isang regular na kalihim kabilang ang pag-aproba ng mga proyekto at paghawak ng malalaking pondo. There can be many reasons, Mr. President, but one fact cannot be denied. This allows the executive to effectively create de facto permanent secretaries. This turns temporary designations into a tool of permanent power. Sumang-ayon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na matagal na raw na issue ng pamahalaan ang pagtatagal ng acting officials sa pwesto. Kahit daw siya, pinaalala kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida ang appointment sa kanilang mga kalihim bago ang sesyon nitong Lunes. I remember telling him that. And he said, yes, that's the reason why I'm leaving because I'm having a meeting with the acting executive secretary. But even then, wala rin po nangyari kasi nag-resume na tayo last Monday and no ad interim appointments were signed by the president. I wonder why this is the case, Mr. President. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, 1 year lang daw maaaring maglingkod ang isang acting secretary ayon sa isang Supreme Court decision. Nagpasalamat ang mga senador ng kinwestiyon ito ni Marcoleta at maaari raw itong i-discuss sa mga committee hearing oras na may referral na sa Commission on Appointments. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Si Marcoleta lamang ba ang tunay na senador dito? Si Marcoleta lamang ba may utak, may mata, may tenga, may talino? Hindi ka makakalusot, Bongbong Marcos. Unang-una, paano ka lulusot kay Marcoleta, Bongbong? Kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng mga lawyer mo, kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng gabinete mo, hindi ka pa rin lulusot kay Marcoleta dahil wala kang natapos, Bongbong. Oo, undergraduate ka, wala kang natapos. Huwag kang magtatali-talinuan. Tignan mo yung wet box mo, hindi mo lang kung saan tatakbo. Di ba? May bag ka na dito sa tiyan, doon lumalabas ang ebak mo, ganoon. O hindi ka, puro na lang acting. Wala kang hindi ka lulusot. Kailangan mo magtalaga. Ipa-approve mo yan sa Commission on Appointment. Acting status ng 8 cabinet secretary, kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta. Si Mar Gabriel sa report. Mar? Sinita ni Senador Rodante Marcoleta ang pagiging acting secretary ng 8 miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang narito ang executive secretary at mga kalihim ng Department of Finance, DPWH, DOJ, DBM, DENR, DOTR at ang Presidential Communications Office. Ayon kay Marcoleta, hindi pa raw na isusumite sa Commission on Appointments ang ad interim appointment o nominasyon ng mga opisyal. Malinaw daw ito na paglabag sa itinatakda ng konstitusyon ukol sa appointment ng mga miyembro ng gabinete. Gitang senador, hindi ito nararapat dahil mahalaga at masiselang trabaho ang kanilang ginagampanan sa kanilang mga ahensya. Hindi raw dapat payagan ng Estado na pamunuan ng mga opisyal na humahawak ng kapangyarihan na walang constitutional legitimacy. Para naman kay Majority Leader Juan Miguel Zubiri, bagaman nakalusot na sa CA si Ralph Recto, ng Nanoy Department of Finance Secretary Vince Dizon na dating nakatalaga sa Department of Transportation, kailangan daw nila ulit bumalik sa CA
para sa mga bagong posisyon nila sa DPWH at bilang Executive Secretary. Para sa mata ng Agila, Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat. Nako. Huli. Bongbong, huli ka. Puro ka acting ng acting. Wala kang ginawa sa Malacanang kundi mag-acting ng mag-acting. Huli ka. Hindi ka natapos. Gusto mo? Lulusot ka sa kalibre ni Marcoleta. Hello? Acting. Naku po mga kareaksyon na yan po. Marcos, namatay na. Namatay. Kala ko namatay. Namayat. Namayat po pala mga kareaksyon, hindi namatay. Ito namang TV Patrol na ito. Ayusin nyo naman ang ano nyo ng wordings nyo. Hindi yung ayusin nyo naman. Kala ko namatay. Namayat pala. Namayat. Alright, Reaction TV Pilipinas nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Ako po, Tito Soto. Talaga po naman si Tuta Sen ay galit po daw. Dahil po ang Supreme Court ay binasura po yung tinatawag na appeal ng House of the Representatives mga kareaksyon. Pero bago po tayo tumungo sa ating napakagandang reaction video, dito muna tayo sa ating mga picture. Ayan po, utang sa China led Asian Infrastructure Investment Bank, pro-China Duterte admin $1.257 billion. Yung anti-Marcos admin, 2.632 billion. Ako. Pare atang mas marami-rami yung utang ni Bongbong no? Tapos siya pa yung anti-Marco, anti-China. Grabe kayo Bongbong, magbagong buhay ka na boy. Ayan mga kareaksyon ako. Ano po sa tingin ninyo ang ginagawa ng dalawang yan? Ako mga kareaksyon, napapaisip ako Yan po si Auntie Claire tuloy. Yan po si Auntie Claire tsaka si Bongbong Marcos. Sa tingin po ba ninyo mga kareaksyon yung post nila? Yung post yan, nakikita niyo yung post nila. Ano po yung ginagawa nila dyan? Ako napapaisip ako, hindi ko alam kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa Malacanang na ganyan Ano po ang ginagawa nilang dalawa? Bakit po nakangiti silang dalawa at bakit po si Bongbong Marcos ay nasa likuran po ni Claire Castro? Ano po ang masasabi ninyo dito sa picture po na ito mga kareaksyon? Ako sa tingin ko lang, nag-aarutan, nagbibiruan, ganun. Pero parang tuwan-tuwa si Claire nasa likuran niya si Bongbong Marcos. Di ba? It's too big ba? It's too big. Hindi. It's too big. Hindi. Okay, hindi daw it's too big. Wala yan, hindi too big yan. Alright, ito tuloy. Tuloy po tayo mga kareaksyon. Ayan po mga kareaksyon. Ako po. Ito po yung baluarte ng mga Duterte. Napakaganda po ng daba mga kareaksyon. Yung baluarte po ng mga Marcos. Nako. Basura. Ayan po mga kareaksyon. Walang natapos sa Duterte baluarte. Nako po. Napakaganda. Napakaganda po mga kareaksyon. Alright. Tuloy po. Ayan. Tuta Soto. Nalulungkod daw sa desisyon ng Korte Suprema sa pagbasura sa impeachment ni Sara Duterte. Bakit naman Tuta Sen? Anong problema mo sa mga Duterte? Bakit galit na galit ka sa mga Duterte, Tuta Sen? Anong problema mo, di ba mga kareaksyon? Anong problema mo sa mga Duterte, Tuta Sen? Galit na galit daw po mga kareaksyon dahil binasura po yung impeachment appeal. Ayan mga kareaksyon na ito pa. Ayan po, Tuta Soto nalungkot sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment versus BP Sara. Isang malungkot na araw ito para sa mga mag-aaral at profesor ng constitutional law para bang binago ang konstitusyon sa paraang labag mismo sa konstitusyon sa pamamagitan ng overreach ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Naku, mga kareaksyon, inaaway po ni Tuta Sen yung Supreme Court. Supreme Court, anong masasabi?